tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Nabahala ngayon ang buong mundo dahil sa panibagong matinding banta ng digmaan na maaaring sumiklab sa gitnang silangan anumang oras. Mismong si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang naglabas ng babala tungkol sa posibilidad ng isang napakalaking pagsalakay laban sa Iran na sinabi niyang mas malawak kaysa sa anumang naunang pag-atake. Ayon kay Trump, naghahanda na ang sandatahang lakas ng Estados Unidos at maaari na siyang maglabas ng pinal na pasya dahil naniniwala siyang hindi pa sapat ang nararanasang paghihirap ng Iran matapos ang patuloy na sagupaan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng seryosong paglala ng alitang geopolitikal sa rehiyon na kailangang bantayang mabuti ng buong mundo dahil sa maaring maging epekto nito sa ating lahat. Ang matinding pahayag na ito mula sa White House ay dumating pagkatapos ng 12 gabi ng sagupaan sa pagitan ng mga puwersa ng Estados Unidos at Iran. Nangyari ito matapos opisyal na ideklara ni Trump noong Hulyo 8, 2026 na tapos na ang kasunduan sa tigil putukan sa rehiyon. Kasabay ng banta na aatakihin ang mahahalagang infrastruktura tulad ng mga tulay at planta ng kuryente ng Iran, patuloy rin ang pagtatambak ng mga kagamitang militar ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Kabilang sa mga pangunahing sangkot sa panibagong tensyong ito si Pangulong Donald Trump, ang Pentagon at ang pamahalaan ng Iran. Bakit nga ba biglang tumindi ang banta ng panibagong pag-ataking panghimpapawid at pagpapadala ng karagdagang tropa sa rehiyon? Inilabas ni Trump ang pahayag na ito noong Hulyo 23, 2026 sa isang panayam sa Axios bilang direktang tugon sa pagkamatay kamakailan ng 4 na sundalong Amerikano. 3 sa mga sundalong ito ang nasawi sa Jordan, samantalang ang isa naman ay namatay sa Iraq dahil sa mga pag-atake. Bukod sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanilang mga sundalo, layunin din ng Estados Unidos na paigtingin ang panggigipit laban sa patuloy na programang nuklear ng Iran. Sa mismong panayam sa Axios noong Hulyo 23, 2026, tahasang sinabi ni Trump na isinasaalang-alang niya ang isang napakalaking pag-atake na higit na malawak kaysa sa anumang nauna na malapit na siyang magpasya at handa na ang Estados Unidos para rito. Hindi lamang sa panayam na ito naglabas ng babala ang Pangulo ng Estados Unidos, kundi maging sa kanyang mga pahayag sa Truth Social at Fox News. Nagbabala siya na wawasakin ng militar ng Estados Unidos ang mga tulay at planta ng kuryente ng Iran kapag nagpatuloy ang Tehran sa pag-atake sa mga barkong dumaraan sa kipot ng Hormuz, maliban na lamang kung babalik ito sa hapag ng negosasyon. Ngunit kung susuriin mabuti ang mga pahayag na ito, kapansin-pansin ang malaking pagkakaiba ng matapang na pananalita at ng aktual na pagkilos sa larangan. Mismong si Trump ang umamin na wala pa siyang itinatakdang pinal na palugit para sa sinasabing pagsalakay. Inamin din niyang nakikita niya ang mabibigat na kahihinatnan at panganib ng anumang hakbang militar na kanyang ipag-uutos. Ipinapakita nito na bagamat matigas ang mga salitang ginagamit ng White House, nananatili pa rin itong maingat sa paggawa ng pinal na pasya. Sa panig naman ng Pentagon, iba ang sinasabi ng mga panloob na ulat tungkol sa tunay na kalagayan ng operasyon. Ayon sa 2 opisyal ng kagawaran ng tanggulan ng Estados Unidos na humiling na huwag pangalanan, wala pang natatanggap na bagong opisyal na utos ang Pentagon para sa sinasabing malawakang pag-atake. Ang kawalan ng opisyal na kautusan mula sa militar ay nagpapakitang ang mga pahayag sa media ay nananatili pa lamang sa antas ng pananalita at hindi pa nagiging aktual na utos para sa digmaan. Mahalagang linawin na magkaiba ang matapang na pananalita at ang opisyal na kautusang pang-operasyon na ibinibigay sa mga sundalo. Ang ganitong uri ng matitinding pahayag ay madalas gamitin bilang bahagi ng tinatawag na kampanya ng pinakamataas na panggigipit ng Washington. Ang pangunahing layunin nito ay lumikha ng pampulitikang kalamangan at pilitin ang pamahalaan ng Iran na sumunod sa mga kondisyon ng Estados Unidos nang hindi kinakailangang sumabak sa isang ganap na digmaan. Sa pamamagitan ng paglikha ng takot tungkol sa isang malaking pag-atake, umaasa ang White House na mapipilitang bumalik ang Iran sa hapag ng negosasyon. Kaya naman napakahalagang huwag iulat ang banta ni Trump na para bang tiyak na itong mangyayari sa mga susunod na oras. Sa kabilang banda, hindi rin nagpapahuli ang Iran at ang mga kaalyado nitong pangkat sa pagbibigay ng kanilang tugon. Tinawag ng Ministrong Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi ang pamamaraan ng Estados Unidos na hindi makatwiran, labis at mapang-abuso.
Nagbabala ang pamahalaan sa Tehran na anumang pag-atake sa kanilang mga infrastruktura o pasilidad na nuklear ay tutugunan ng isang malakas at tiyak na pagganti laban sa mga base ng Estados Unidos sa rehiyon ng Gulpo. Binaliwala rin ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ang mga banta ng Washington at sinabing bahagi lamang ang mga ito ng psikolohikal na digmaan. Samantala, gumawa rin ng sariling hakbang ang kilusang Houthi mula sa Yemen na kaalyado ng Iran upang ipakita ang kanilang suporta. Noong Hulyo 20, 2026, idineklara ng tagapagsalita ng Houthi na si Yahya Sari ang isang formal na pagbabawal sa paglalayag ng mga barkong may kaugnayan sa Saudi Arabia sa kipot ng Bab el-Mandeb, batay sa prinsipyong mata sa mata at pagkubkob laban sa pagkubkob. Pagsapit ng Hulyo 22, inako ng mga Houthi ang mga pag-atake gamit ang missile at drone laban sa dalawang tanker ng langis na may watawat ng Saudi Arabia na pinangalan ng Inselia at Laila. Lalo pang ginulo ng mga pag-ataking ito ang mga rutang dinaraanan ng mga barkong nagdadala ng langis sa buong mundo. Upang suportahan ang mga posibleng pagpipilian ni Trump, hindi rin tumigil ang militar ng Estados Unidos sa pagpapadala ng mga makabagong sandata. Inihayag ni kalihim ng tanggulan ng Estados Unidos na si Pete Hegseth ang pagpapadala ng karagdagang mga sasakyang panghimpapawid sa rehiyon upang palakasin ang kanilang kakayahan sa himpapawid. Kabilang dito ang mga eroplanong pandigmang F-16 mula sa Spangdahlem Air Base sa Germany at mga F-35A na mahirap matukoy ng radar mula sa Lakenheath Base sa United Kingdom. Inilipat ang mga sasakyang panghimpapawid na ito sa Muwafaq Salti Air Base sa Jordan at sa iba pang mga base na malapit sa labanan sa Israel upang magamit laban sa mga sistemang pananggalang sa himpapawid na S-300 ng Iran. Bukod sa mga eroplanong pandigmang ginagamit sa tuwirang labanan, nakatawag din ng pansin ng mga tagasuri ng militar sa buong mundo ang mga estratehikong eroplanong pambomba. Ang mga B-1B Lancer mula sa mga base sa Estados Unidos at United Kingdom, kabilang ang RAF Fairford, ay inilagay sa mataas na antas ng kahandaan para sa mabilisang paglipad. Kasabay nito, nagpadala rin ng Estados Unidos ng mahigit 150 karagdagang tauhang medikal sa Landstuhl Regional Medical Center sa Germany. Ang pagpapadala ng mga doktor at nurse ay malinaw na paghahanda sakaling magkaroon ng maraming sugatan o nasawi sa mga susunod na araw. Hindi rin nawawala sa eksena ang mga piling puwersang pang-espesyal na operasyon mula sa Joint Special Operations Command o JSOC ng Estados Unidos. Ang mga sundalong ito, na dati nang ginamit sa mga operasyong paghahanap at pagsagip sa gitna ng labanan, ay ipinadala na sa rehiyon para sa mga posibleng natatanging misyon. May mga ulat na nagsasabing pinag-aaralan ng mga tagapagplano ng militar ang paggamit sa kanila para sa napakakomplikadong pagpasok sa lupa. Kabilang dito ang posibleng pagpasok sa mga pasilidad na nuklear ng Iran na nakatago sa ilalim ng Pickaxe Mountain. Sa bahagi naman ng karagatan, napakalaki rin ang itinambak na puwersa ng hukbong dagat ng Estados Unidos sa paligid ng gitnang silangan. Ayon sa mga opisyal ng hukbong dagat, may humigit kumulang 17 hanggang 20 barkong pandigma ang Estados Unidos na nakapwesto ngayon sa mahahalagang katubigan. Ang ganitong karaming barkong pandigma ay nagpapakitang handa ang militar na magpakita ng lakas sa karagatan upang hadlangan ang anumang pagkilos ng Iran at ng mga kaalyado nitong pangkat sa rehiyon. Kabilang sa dambuhalang armadang ito ang dalawang pangkat pandigma na pinangungunahan ng mga sasakyang dagat na USS Abraham Lincoln at USS George H.W. Bush. May dala ang mga ito na makabagong eroplanong pandigma tulad ng F-35C, F-A-18E, F-Super Hornet at EA-18G Growler. Kasama rin sa armada ang humigit kumulang 11 hanggang 14 barkong Arleigh Burke na may dalang mga Tomahawk cruise missile at mga panangga laban sa papalapit na sandata, pati na rin ang isang Marine Expeditionary Unit para sa mabilisang operasyon. Ipinaliwanag naman ng retiradong General Joseph Votel, dating commander ng CENTCOM, na ang pagtatambak ng puwersa ay hindi automatikong nangangahulugan ng isang malaking digmaan. Sa halip, ginagawa ito upang mabigyan sina Trump at ang kalihim ng tanggulan ng pinakamalawak na pagpipilian sa pagdedesisyon tungkol sa mga posibleng hakbang militar. Ang pangunahing estratehikong layunin ng Estados Unidos sa lahat ng pagkilos na ito ay pigilan ng Iran sa pagbuo ng mga sandatang nuklear. Nais din ng Washington na protektahan ang mga barkong pangkalakalan at ang libu-libong tropang Amerikano na nakatalaga sa iba't ibang base sa rehiyon. Nagsisilbing pananggalang at babala ang pagtatambak ng puwersang militar upang iparamdam sa Tehran na magiging napakataas ng kapalit kapag ipinagpatuloy nito ang mga hakbang nito.
Ginagamit din ng Estados Unidos ang kanilang pagpapalakas ng puwersang militar upang tugunan ang patuloy na panggugulo ng kilusang Houthi sa Yemen. Kamakailan ay naglunsad ang grupong ito ng mga pag-atake gamit ang mga missile at drone laban sa mga tanker ng langis na dumaraan sa Dagat na Pula. Ang mga pag-atake sa mga barkong Enseli at Leila, pati na ang idineklara nilang pagbabawal laban sa Saudi Arabia, ay nagdudulot ng matinding panganib sa pandaigdigang kalakalan ng langis na nais pigilan ng hukbong dagat ng Estados Unidos. Subalit ayon sa mga dalubhasa tulad ni Dana Stroll, isang dating opisyal ng tanggulan ng Estados Unidos, may malaking hangganan ang ganitong uri ng estratehiya. Ipinaliwanag niya na nahaharap sa malaking hamon ang militar dahil hindi kayang ganap na wasakin ng Estados Unidos ang buong imbakan ng mga misail at drone ng Iran gamit lamang ang puwersang panghimpapawid at pandagat. Hindi sapat ang simpleng pagpapasabog mula sa mga eroplano at barko upang tuluyang alisin ang kakayahan ng Iran na gumanti. Isang magandang halimbawa ng limitasyong ito ang pasilidad na nuklear ng Iran na matatagpuan sa ilalim ng Pickaxe Mountain o Kue Kolang Gasla malapit sa Natanz. Nakabaon ang pasilidad na ito sa lalim na 80 hanggang 100 metro sa ilalim ng matigas na batong granita. Ang pinakamalakas na pambutas sa pasilidad sa ilalim ng lupa ng Estados Unidos, ang GBU-57 Massive Ordnance Penetrator ay sinasabing kayang tumagos ng humigit kumulang 60 metro lamang. Ibig sabihin, maaring mapinsala ng mga pag-ataking panghimpapawid ang mga pasukan ng lagusan at mga linya ng kuryente sa ibabaw, ngunit maaring pansamantalang pagkaantala lamang ang maidulot nito sa operasyon ng Iran. Upang ganap na masira ang mga bulwagang kinaroroonan ng mga centrifuge sa loob ng bundok, maaring kailanganin ng Estados Unidos na magpadala ng mga puwersang pang-espesyal sa mismong loob ng pasilidad. Ngunit ang ganitong uri ng operasyong panlupa ay may napakataas na panganib ng pagkamatay ng mga sundalo, pagkakulong ng mga tropa sa gitna ng teritoryo ng kalaban at hindi makontrol na paglala ng digmaan. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap para sa mga tagapagplano ng militar na pumili ng tamang hakbang laban sa mga nakatagong pasilidad ng Iran. Bukod sa panganib sa buhay ng mga sundalo, nagdudulot din ng napakalaking gastusin sa panig ng Estados Unidos ang patuloy na tensyon. Ang kabuuang ginastos ng Estados Unidos sa tensyon laban sa Iran ay sinasabing lumampas na sa 37 bilyong dolyar. Upang matustusan ang patuloy na operasyon at pagpapalakas ng puwersa, kamakailan ay inaprubahan ng kapulungan ng mga kinatawan ng Estados Unidos ang isang panukalang pondong nagkakahalaga ng 95 bilyong dolyar. Kabilang dito ang 73 bilyong dolyar para sa karagdagang gastusing militar at pangangalap ng impormasyong panseguridad. Sa pondong nagkakahalaga ng 95 bilyong dolyar, 73 bilyong dolyar ang nakalaan para sa tuwirang gastusin sa tanggulan, tulad ng pagbili ng mga bagong missile at araw-araw na operasyon ng dalawang pangkat pandigmang nakasentro sa mga sasakyang dagat na naglulunsad ng eroplano. Samantala, ang natitirang 22 bilyong dolyar ay nahahati sa 2 bilyong dolyar para sa suporta sa mga magsasakang Amerikano na naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng gasolina at pataba, at 10 bilyong dolyar para sa mga programa sa pagpapatala ng mga botante sa ilalim ng SAFE Act. Nagdudulot din ng patuloy na tensyon ng matinding panganib ng mabilis na pagkaubos ng mga nakaimbak na bala at sandata ng militar ng Estados Unidos. Bukod dito, ang pandaigdigang supply ng langis ang isa sa pinakamalaking naaapektuhan ng krisis dahil sa patuloy na kaguluhan sa mga rutang pandagat. Dahil sa magkasabay na pagharang sa kipot ng Hormuz at Dagat na Pula, bumagsak ang bilang ng mga tanker ng langis na nakalalampas mula 84 tungo sa 27 na lamang bawat araw. Sa rutang ito, dumaraan ang tinatayang 20 hanggang 30% ng pandaigdigang krudo at tunaw na likas na gas. Dahil halos naparalisa ang paglalayag, muling tumaas ang presyo ng krudong Brent at lumampas sa $100 bawat bariles sa pandaigdigang pamilihan. Napipilitan ngayong umikot sa Cape of Good Hope sa dulo ng Africa ang mga tanker ng langis na nagmumula sa rehiyon ng Gulpo upang makaiwas sa mga misail ng Houthi at Iran. Nagdaragdag ang pag-ikot na to ng 10 hanggang 40 na araw sa biyahe ng mga barko at halos nagpapadoble sa gastusin sa pagpapadala ng mga produkto. Ang pagtaas ng presyo ng langis at panganib sa mga rutang pandagat ay direktang nakaaapekto sa buong ekonomiya ng mundo at sa mga karaniwang mamimili sa mga bansa sa Asya, kabilang ang Pilipinas. Para sa Pilipinas, ang krisis na ito sa gitnang silangan ay hindi lamang isang malayong usapin kundi isang direktang banta sa ating pambansang ekonomiya.
Umaasa ang ating bansa sa pag-aangkat ng humigit kumulang 52% ng pangangailangan nito sa enerhiya sa anyo ng mga produktong petrolyo tulad ng diesel at gasolina. Dahil wala tayong malaking reserba mula sa sariling pagdalisayan ng langis, ang bawat pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan ay direktang nararamdam ng mga Pilipino sa mga lokal na gasolinahan. Ayon sa mga pag-aaral sa ekonomiya, sa bawat $10 na pagtaas sa presyo ng isang bariles ng langis, nababawasan ng humigit kumulang 0.2 bahagdan ang paglago ng kabuuang produksyon ng ekonomiya ng Pilipinas, samantalang tumataas ng 0.6 bahagdan ang antas ng inflasyon. Kung mananatili sa $100 bawat bariles ang presyo ng langis dahil sa digmaan sa gitnang silangan, maaring bumagsak ang inaasahang paglago ng ekonomiya ng bansa para sa 2026 mula 6.0% tungo sa 3.7 hanggang 4.0% na lamang. Kasabay nito, maaaring lumampas ang inflasyon sa itinakdang hangganan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bukod sa presyo ng krudo at gasolina, maapektuhan din ang singil sa kuryente sa ating mga tahanan. Ang pagtaas ng presyo ng tunaw na likas na gas sa buong mundo ay nagtutulak sa ilang bansa na gumamit ng karbon. Dahil dito, tumataas din ang presyo ng inaangkat na karbon na ginagamit sa paglikha ng tinatayang 50 hanggang 60% ng kuryente sa Pilipinas. Ipinapakita ng magkakaugnay na epektong ito na ang anumang putok ng baril sa kipot ng Hormuz ay maaaring direktang makaapekto sa bulsa ng bawat pamilyang Pilipino. Sa pangkalahatan, kasalukuyang nagpapatupad ang Estados Unidos ng dalawang magkasabay na pamamaraan sa rehiyon. Gumagamit ito ng matinding pampulitikang pananalita at pinakamataas na panggigipit kasabay ng pagtatambak ng lakas militar sa dagat at himpapawid. Gayunman, wala pa ring formal o opisyal na utos mula sa Pentagon para sa isang ganap na digmaan laban sa Iran. Nananatili namang matigas ang pamahalaan at militar ng Iran kasama ang mga kaalyado nitong pangkat sa rehiyon. Nangangako silang ipagpapatuloy ang kanilang mga pag-atake laban sa mga puwersa ng Estados Unidos at mga kaalyado nito kapag hindi itinigil ng Washington ang panggigipit. Sa mga susunod na araw, may ilang mahalagang salik na kailangan nating subaybayan upang malaman kung saan patungo ang krisis na ito. Una, kailangang bantayan kung ang mga salita ni Trump sa media ay magiging opisyal na kautusan mula sa Pentagon para sa isang tunay na pagsalakay. Pangalawa, mahalagang subaybayan ang magiging pasya ng Senado ng Estados Unidos tungkol sa pagpasa ng panukalang $95 bilyong na pondong pangkagipitan na ipinadala ng kapulungan ng mga kinatawan. Pangatlo, kailangan tingnan ang mga susunod na hakbang ng Iran at ng kilusang Houthi sa kipot ng Hormuz at Dagat na Pula, partikular ang antas ng pagkaantala sa paglalayag ng mga tanker ng langis. At panghuli, para sa atin sa Pilipinas, kailangan nating abangan ang lingguhang pagbabago sa presyo ng petrolyo at ang magiging hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang makontrol ang inflasyon. Nananatiling mabilis ang mga pagbabago sa kalagayang geopolitikal na ito, kaya mahalagang manatili tayong alerto at nakatutok sa mga opisyal na ulat. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating pagsusuri sa mahalagang balitang ito. Upang manatiling napapanahon sa mga pinakabagong kaganapan sa loob at labas ng bansa, huwag kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang kampana para sa iba pang objetibong ulat at pagsusuri.